Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2181. Nagdilim ang ekspresyon ni Jackie nang marinig ang paliwanag ni Elder Godfrey. Ibig sabihin ba nitong secret place for resources welcome ang pagpasok naming mga outsider? Posible bang ang lugar ay naiwan ng isang sinaunang master, at ginawa niya ito sa paghahanap ng kanyang tagapagmana? Tumango si Elder Godfrey. Lubos kong inirerekomende na pumunta ka sa lugar dahil ang aking pagbabawas ay ang lihim na lugar para sa mga mapagkukunan ay isang pamana na naiwan ng isang sinaunang master. Huminga ng malalim si Jackie. Itinaas ni Elder Godfrey ang kanyang kamay at tinapik siya sa balikat. Huwag mong masyadong i-pressure ang sarili mo. Kung nasa panganib ka, tandaan na mas mahalaga ang iyong kaligtasan, at hindi ka dapat kumilos ng pabigla-bigla. Pagkatapos niyang sabihin ito, hinawakan ni Elder Godfrey ang tortoise ring sa kanyang kaliwang kamay gamit ang kanyang kanang kamay. Isang kislap ng itim na liwanag lamang ang nakita ni Jackie bago lumitaw ang isang token na kasing laki ng palad niya sa kamay ni Elder Godfrey. Ang token ay may kakaibang hugis, at ito ay puno ng mga ukit ng lahat ng uri ng hindi maintindihan na rune at spells. Nagkaroon pa nga ng mahinang kislap ng pulang kulay na ilaw sa loob nito. Tiningnan ni Elder Godfrey ang entry token ng ilang sandali bago ito inilagay sa mga kamay ni Jackie pagkatapos ng mahinang buntong hininga. Maaari kang pumasok sa lihim na lugar para sa mga mapagkukunan sa pamamagitan ng mga kuweba ng kalawakan anumang oras gamit ang token na ito. Tumango si Jackie at hinigpitin ang pagkakahawak sa entry token. Sinulyapan ni Elder Godfrey si Jackie at idinagdag, hindi ko inirerekomenda ang iba na kasama mo sa paglalakbay, at kailangan mong tanggihan ang sinumang naghahanap sa iyo. Sa tingin ko ay dapat kang pumasok sa lihim na lugar ng mag-isa. Kahit na pumasok ka sa space cave kasama ang kumpanya, ikaw ay paghihiwalayin ng magulong espasyo at ipapadala sa iba't ibang lugar sa lihim na lugar. Kaya naman, walang silbi ang paglalakbay kasama ng iba. Makatutulong lamang ang pagsasama kung makakatagpo ka ng ibang tao sa lihim na lugar at bubuuan sila doon. Sila ay ihihiwalay at ipapadala sa ibang mga lugar kapag naglalakbay sa lihim na lugar para sa mga mapagkukunan sa pamamagitan ng mga kuweba ng kalawakan. Kung ganoon nga ang kaso, talagang walang saysay ang paglalakbay kasama ang iba. Tanging ang mga taong nakilala niya sa lihim na lugar ang maaaring ituring na kanyang mga kasama. Kinuha ni Elder Godfrey ang teapot at nagsali ng tsaa para sa kanilang dalawa. Ang puso ng tao ay hindi mahuhulaan mula pa noong unang panahon. Hindi tayo basta-basta magtitiwala kahit kanino, kahit na magkapatid tayo sa sekta. Kapag nakatagpo ka ng isang bagay na mahalaga, ang iyong relasyon ay magiging malutong na parang window paper, at isang simoy ng hangin ang mapupunit ito. Magiging kaaway mo siya kaagad. Tumango si Jackie at sinabing, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Huwag kang mag-alala, wala akong planong sumama sa iba. Makalipas ang 2 araw, nakarating na rin sa wakas si Jackie sa kanyang destinasyon matapos ihatid ng ilang beses ng transporter. Ito ay isang kapirasong lupain ng disyerto sa hilagang kanlurang direksyon ng West Cersei State, na siyang tanging disyerto sa buong estado. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang lihim na lugar para sa mga mapagkukunan ay nakatago sa piraso ng disyerto na ito, at ang araw na mataas sa kalangitan ay nagpaso sa lupain. Tumawid si Jackie sa disyerto kasama si Nash sa tabi niya. Kung tutuusin, nasa labas sila ng Dul Sovereign Pavilion, at wala gaanong pag-aalinlangan. Alam ni Nash na pagkatapos ng nangyari nitong 2 araw, nakakabahala pa rin ang natitirang paglalakbay. Napabuntong hininga siya nang walang magawa. Patawarin mo ako, ngunit sa palagay ko ang paglalakbay na ito sa lihim na lugar para sa mga mapagkukunan ay maaaring maging mahirap, at kailangan mong maging maingat. Humalaklak si Jackie at sinabing, sigurado ako na maraming mangyayari, at hindi ko ginagawa ang paglalakbay na ito tulad ng paglalakad sa parke. Pupunta ako sa isang treasure hunt, at dahil treasure hunt tayo, tiyak na mag-aaway tayo ng iba sa mga mahalagang kayamanan. Kabanata 2182. Maaaring mangyari ang isang kakilakilabot na labanan sa oras na iyon, at ang mga tao mula sa Corpse Pavilion ay makakasali din. Ang kapaligiran ay magiging lubhang kakilakilabot kapag pumasok tayo. Lalong nag-alala si Nash nang marinig niya ito. Tumigil siya sa paglalakad at iniunat ang kamay para hilahin ang braso ni Jackie. Kung ganun, bakit mo gustong pumasok? Maaari kang makaharap sa lahat ng uri ng panganib pagkatapos mong pumasok. Hindi ka ba natatakot? Hindi ikaw ang pinakamalakas. Takot talaga ako, pero hindi ako pwedeng tumigil dito dahil lang sa takot ko. Ang martial arts ay isang paglalakbay ng laban sa kalikasan upang baguhin ang ating buhay.
Kung hindi tayo lalaban sa kalikasan at sumulong, magiging katamtaman lang tayo. Napabuntong hininga na lamang si Nash nang marinig ito. Wala siyang sinabi at patuloy na sumunod sa likod ni Jackie habang patungo sila sa secret place for resources. Kinuha ni Jackie ang mapa para sanggunian para sa bawat 50 metro na kanilang nilakbay. Personal na iginuhit ni Elder Godfrey ang mapa na ito para kay Jackie, at ito ay para magbigay ng patnubay kay Jackie sa posisyon ng secret place for resources. Tiningnan ni Jackie ang mapa ng detalyado, at pagkaraan ng ilang oras, sinabi niya, tama kami, ito dapat ang lugar, pero bakit parang kulang? Buhangin lang ang nakikita ko dito. Lumapit din si Nash at tumingin sa mapa, kahit hindi niya maintindihan ang mapa. Sa sandaling ito, isang halatang panunuya ang maririnig mula sa likuran nila. Nagulat si Jackie dito at lumingon sa likod, upang makita ang isang pamilyar na mukha. Griffin. Hindi akalain ni Jackie na makakabangga niya si Griffin sa lugar na ito. Pagkatapos ng lahat, walang sinuman maliban kay Elder Godfrey ang nakakaalam na siya ay lumabas sa Dul Sovereign Pavilion, at hindi niya dapat sinalubong si Griffin. May isa pang lalaki sa tabi ni Griffin, at magkatulad sila ng facial features. Ang pangalang Howard Olson ay hindi sinasadyang lumitaw sa isip ni Jackie pagkatapos niyang makita ang taong ito. Si Howard ba ito? Gayunpaman, ipinaalam sa kanya noon ni Elder Godfrey na mayroon lamang 20 token, at pagkatapos niyang makuha ang isa sa mga pwesto, tanging ang nangungunang 6 na formal na disipulo ang pipiliin. Wala itong kinalaman kay Howard. Galit na nanunuya si Griffin at naglakad ng 2 hakbang pasulong. Pinalaki niya si Jackie ng mapanuksong tingin sa mga mata. Sino ang mag-aasam na magkakaroon tayo ng ganito kahusay na kapalaran? Hindi ko inaasahan na makikilala kita dito. Napakunot ang noo ni Jackie dahil sa pagkabigla. Ang totoo, hindi lang nangyari ang sorpresa dahil nabangga niya si Griffin at ang kanyang kapatid dito, ito ay dahil nabigo siyang mapansin ang sinuman sa paligid niya at hindi man lang nakarinig ng tunog ng mga yabag. Parang biglang sumulpot sa likod niya ang magkapatid na Olsen, which creeped out Jackie. Gayunpaman, hindi napagtanto ni Griffin kung ano ang iniisip ni Jackie. Napasulyap siya kay Nash, na nakatayo sa likuran ni Jackie. Sino ito? Siya ay nasa huling yugto lamang ng nakuhang antas. Siya ba ang iyong utusan? Kung iyon ang kaso, ito ay magiging kahit na mode masayang maingay. Hindi mo ba kayang pangalagaan ang iyong sarili? Bakit kailangan mong magsama ng isang errandman sa ganoong lugar? Sumabog ang galit ni Jackie nang marinig ito. Napigilan pa ni Jackie ang sarili kung tinutusok-tusok lang nila ang sarili niya, pero ang sinabi ni Griffin ay nakatutok kay Nash. Napapikit si Jackie at hinaila si Nash sa likod niya. Mas mabuting panoorin mo ang sinasabi mo, itigil ang pagsasabi ng lahat ng pumapasok sa isip ng ganyan. Ano ang kinalaman ng ginagawa ko sa iyo? Ilayo ang iyong ilong sa labas. Negosyo ko. Kung mayroon kang ganoong karaming oras sa iyong mga kamay, tulungan ang isang tao na ilakad ang kanilang aso, at huwag lumapit sa aking tainga na tumatahol. Bagamat walang bulgar ang mga salita ni Jackie, tahasan nilang sinasaway si Griffin. Pulang-pula ang mukha ni Griffin dahil hindi pa niya naranasan ang ganoong pagtrato. Iniunat niya ang kanyang kanang kamay, at narinig ang kanyang espada mula sa kaluban nito. Ang pilak na espada ay kumikinang ng maliwanag sa ilalim ng araw. Hinawakan ni Griffin ang espada gamit ang kanang kamay at itinutok sa mukha ni Jackie. Kabanata 2183. Si Jackie, gayunpaman, ay ngumisi lang, wala kahit saan natakot o natakot. ****. Angal ni Griffin. How dare you disrespect me? Papatayin kita. Dahil doon, na-activate ni Griffin ang kanyang tunay na enerhiya at akmang sasalakayin si Jackie nang hinawakan ni Howard, na nakatayo sa likod ni Griffin, ang balikat ng kanyang kapatid nang mapansin niyang sasalakay na si Griffin. Kuya, hindi ito ang oras para makipag-away. Ano man ang mangyari, tayo ay mga disipulo mula sa iisang sekta, at tayo ay napapaligiran ng mga kuweba ng kalawakan. Kung ang espasyo sa paligid natin ay naabala, maaaring biglang lumitaw ang isang tao nang wala saan. Sa oras na iyon, maaaring kumalat ang balita tungkol sa nangyari sa taong ito. Sigurado akong alam mo ang mga alituntunin ng ating sekta, mapaparusahan ka kapag namatay siya o nasugatan ng husto sa kamay mo. Ipinagbawal ng Dul Sovereign Pavilion ang kanilang mga disipulo sa pagpatay sa isa't isa sa mga lugar sa labas ng kanilang sekta. Bahagyang namutla ang mukha ni Griffin habang nakatitig kay Jackie. Bahagyang nanginginig ang mga kalamnan sa kanyang mukha. Huwag kang masyadong maangas, ****. Maaaring hindi kita mapatay ngayon, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang iyong swerte ay mananatili pagkatapos umalis sa lihim na lugar. Higit pa rito, hindi lang ako ang gustong pumatay sa iyo. Napakaraming tao ang nasaktan mo, at baka mapahamak ka lang bago ko magawa ang anumang bagay sa iyo.
Ang espada sa mga kamay ni Griffin ay muling bumalik sa kaluban gamit ang isang alon ng kanyang manggas. Ngumisi siya at tumingin sa paligid bago iginalaw ang kanyang mga kamay, pinaandar ang kanyang tunay na enerhiya at sinuntok ang espasyo sa kanyang harapan. Lumitaw ang mga ripple sa espasyo sa harapan niya. Isang kislap ng kaligayahan ang dumaan sa mga mata ni Griffin habang siya ay naglalakad patungo sa lugar kung saan ang mga alon ay mas maliwanag. Kinuha ni Griffin ang kanyang entry token at itinulak ito pasulong. Ang entry token ay parang nalaglag sa tubig habang nilalamon ng espasyo sa harapan niya. Sa sumunod na sandali, isang maliwanag na liwanag ang sumilay kay Griffin at nawala siya sa harapan nila. Tila hindi nagulat si Howard sa nangyari. Lumingon siya kay Jackie. Nagtataka ka ba kung bakit ako nandito, kahit na wala na akong natitirang pwesto? Walang imek si Jackie sa labi. Siguradong na-curious siya, ngunit bigla na lang sumagi sa kanyang isipan ang pag-iisip at hindi niya nais na mauunawaan ito. Gayunpaman, nagsalita si Howard na parang sabik na sabik si Jackie na malaman kung ano ang nangyayari. Si Jackie ay nanunuya at hindi man lang tinitigan si Howard, ngunit masasabi ni Howard na masyadong interesado si Jackie sa dahilan. Kaya napangiti siya at humarap kay Jackie. Ang aming pamilya ay may tiyak na kapangyarihan sa Dul Sovereign Pavilion, at hindi mahirap para sa akin na makakuha ng pwesto hanggat gusto ko. Sinubukan ng aking kapatid na pangalagaan ang iyong prestihiyo sa pamamagitan ng paghiling sa iyo na isuko ang pwesto, ngunit tinanggihan mo kami. Talagang hindi mo makikilala ang mabuti sa masama. Dahil doon, kinuha ni Howard ang kanyang entry token bago makapagsalita si Jackie. Hinayaan niyang magsama ang entry token sa mga space caves bago tinakpan din ng liwanag ang buong katawan niya. Siya, tulad ni Griffin, ay nawala sa space cave at pumasok sa secret place for resources. Walang imek ang mga sulok ng bibig ni Jackie. Parehong magkapareho ang ugali ng magkapatid na lalaki sa pamilyang Olsen. Sila ay sira-sira at hindi makatwiran. Kabanata 2184. Ang sinabi ni Howard ay nagpapahiwatig na sila ay nagpakita sa kanya ng ilang paggalang sa pamamagitan ng paghiling sa kanya na talikuran ang pwesto, ngunit hindi nakilala ni Jackie ang kanilang kabaitan sa pamamagitan ng pagtanggi. Hindi mapigil ang mapangiti ni Jackie. Ang ilan sa mga taong ito ay masakit na kakaiba, at palagi silang may kakayahang makabuo ng ilang mapangahas na dahilan. Naramdaman lang ni Jackie na katawa-tawa sila. Nagdilim ang ekspresyon ni Nash. Bakit ba napakasama ng 2 taong ito? Ano ang pinag-uusapan nila? Bakit kailangan mong ibigay ang pwesto sa kanya? At hindi ka makatwiran para hindi mo gawin ito. Sino siya sa tingin niya? Iniisip niya na siya ay isang Diyos at maaaring tapakan ang sinuman, ngunit ang kanyang mga plano ay walang silbi sa akin, ang sabi ni Jackie na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Napabuntong hininga si Nash at naramdaman niyang walang maayos sa lugar na ito. Napakasimple ng mga bagay noong nasa Daxia sila. Gayunpaman, si Jackie ay nakatuon sa pagpupursage sa tugatog ng martial arts, at tiyak na wala siyang masabi na nakapanghihina ng loob. Lumingon si Nash at tumingin kay Jackie na may seryosong ekspresyon sa mukha. Kailangan mong mag-ingat pagkatapos mong makapasok sa lihim na lugar. Mag-ingat ka dahil tiyak na guguluhin ka ng 2 magkapatid na iyon. Tumango si Jackie at tumingin sa paligid niya. Napabuntong hininga siya nang walang magawa, hindi mabuo ang kanyang iniisip sa ginawa ni Elder Godfrey. Pinaalalahanan siya ng matanda ng napakaraming bagay ngunit nakalimutan niya ang tungkol sa pinakamahalagang bahagi. Walang ideya si Jackie kung paano papasok sa mga kuweba ng kalawakan, higit pa sa hindi ipinakita ni Griffin kung paano ito gagawin ilang sandali lang ang nakalipas. Napuno pala ng space caves ang paligid niya. Gayunpaman, ang isa ay kailangang pasiglahin ang nakapalibot na espasyo sa kanyang tunay na enerhiya upang mahanap ang gitnang punto ng mga kuweba ng kalawakan. Ilang sandali lang ang nakalipas, lumitaw ang magkapatid na Olsen nang walang tunog dahil napapaligiran si Jackie ng mga space cave na maaaring hamarang sa paningin at tunog ng isang tao. Ito ay isang lugar na may mga bundok na hindi pantay ang taas. Ang lupa ay natatakpan ng mga damo, at iniangat niya ang kanyang ulo upang makita ang isang malaking puno. Gayunpaman, hinaranggan ng mga bundok ang isang malaking lugar, at wala na siyang makita pa. Tumangala si Jackie at hindi makita ang araw, ngunit ang kanyang paligid ay maliwanag na parang tanghali. Lumingon si Jackie sa pwesto at naging pamilyar sa kanyang paligid, huminga ng malalim nang hindi maramdaman ang anumang uri ng panganib. Ito ang maalamat na lihim na lugar para sa mga mapagkukunan. Gamit ang mustard seed bilang kanyang tool, nagawang dalhin ni Jackie ang lahat ng nasa mustard seed sa lugar, kahit na mayroon lang siyang entry token. Si Nash naman ay patuloy sa pagtayo sa gilid ni Jackie. Tiningnan niya ang hindi pantay na mga bundok na nakapalibot sa kanila at sinabing, mapalad kami na hindi kami dinala sa isang lugar na lubhang mapanganib. Talagang malas tayo kung gayon.
Lumuhad si Jackie at pasimpleng pumitas ng isang maliit na piraso ng damo bago ito ilagay sa ilalim ng kanyang ilong para mason goat. Pagkatapos ay pinunasan niya ang damo sa kanyang mga kamay. Humalaklak si Nash at walang magawa, bakit parang bata ka kung nasa ganitong edad ka na? Tumawa si Jackie at sumagot, gusto ko lang tingnan kung totoo ba ang mundong ito. Hindi napigilan ni Nash na sumimangot nang marinig iyon. Ano sa tingin mo? Tinanggal ni Jackie ang damo bago kumuha ng tisyo para panasan ang dumi at berdeng dahon sa kamay. Dapat totoo. Gayunpaman, kino-question ko ang pagiging tunay ng lugar. Masyadong realistic ang feeling. Pakiramdam ni Nash ay nawalan siya ng malay nang marinig ang sinabi ni Jackie. Walang magawa ang mga sulok ng kanyang bibig. Magsasalita pa sana siya nang biglang hawakan ni Jackie ang braso niya. Kabanata 2185. Napatingin si Nash kay Jackie na nanlalaki ang mga mata. Nakakunot ang noo ni Jackie habang hinihinaan ang boses. Magmadaling bumalik sa buto ng mastasa. May nararamdaman akong papalapit. Namutla si Nash sa narinig niya. Hindi na siya naglakas loob at agad na pinasok ang mustard seed, na iwan si Jackie na tanging nakatayo doon. Nakasimangot si Jackie habang nanlalaki ang mga mata habang iniskan ang paligid. Iyon pa rin ang hindi pantay na mga bundok at malawak na kalangitan. Makalipas ang 3 paghinga, naging malinaw sa kanyang harapan ang malalambot na yabag. Tumangala si Jackie at subconsciously huminga. Mayroong bahagyang mas mataas na bundok na 40 hanggang 50 metro ang layo mula sa kanya, at isang lobo na may 3 ulo ang nakatayo sa bundok. Ang 3 ulo na lobo na ito ay isang talampakan ang taas at nakatayo sa pinakamataas na tuktok ng bundok na naghahadges ng anino. Lumitaw ang 3 ulo ng lobo na magkapareho ang katawan, at ang 6 na mata nito ay nakatitig ng diretso kay Jackie. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Jackie habang hindi niya namamalayan na tinatasa ang husay sa pakikipaglaban ng 3 ulo na lobo, na bigong matukoy ang galing nito sa pakikipaglaban sa huli. Lalong nagwala si Jackie nang mapagtanto niya ito. Nabasa niya ang lahat ng mga sinaunang scroll upang maunawaan ang kontinente ng Hestia, ngunit wala sa kanila ang naglalarawan sa 3 ulo na lobo. Nagresulta ito sa pagkalito ni Jackie, at ang pag-aalinlangan sa aktwal na pagkatalo sa halimaw na ito ay bumangon sa loob niya. Huminga ng malalim si Jackie at kumuha ng 10 itim na dagger mula sa mustard seed. Ang mga itim na dagger ay lumutang sa hangin habang itinaas ni Jackie ang kanyang mga kamay. Tinakpin ng itim na hamog ang 10 itim na punyal, at para silang makamandag na pangil ng ulupong. Naunawaan ng lobo na may 3 ulo na sasalakayin na ni Jackie ang sarili at sinulyapan si Jackie mula sa itaas gamit ang 6 na mata nito. Isang pahiwatig ng pang-aalipusta ang sumilay sa mga mata ng lobo, at walang magawa ang mga sulok ng bibig ni Jackie. Posible bang pumasok ang lobo na may 3 ulo sa Spring Solidifying Realm? Bakit pakikilos ang lobo sa napakataas at makapangyarihang paraan? Ang lobo na may 3 ulo ay dahan-daang humakbang patungo kay Jackie na may matatag na hakbang. Huminga ng malalim si Jackie dahil gusto niyang subukan ang galing sa pakikipaglaban ng 3 ulo na lobo. Kung hindi niya kayang talunin ang lobo, maaari siyang tumalikod at makatakas ng hindi lumingon. Nang i-activate na niya ang Destroying the Void, ang tunog ng isang bagay na naglalakbay sa kalangitan ay biglang dumating mula sa malayo. Isang mahabang palaso ang bumaril mula sa malayo sa sobrang bilis. Ang palaso ay napapalibutan ng isang bilog ng makamulto na maputlang asul na apoy. Ang 3 ulo na lobo ay mukhang mabangis at nakakadismaya, kahit na lumilipad ang palaso. Sabay-sabay na ibinuko ng lahat ng 3 lobo ang kanilang mga bibig at mukhang gagawa sila ng kanilang pinakamalakas na pag-atake. Gayunpaman, ang mahabang araw ay masyadong mabilis, at bago ang 3 ulo na lobo ay may kakayahang magpakawala ng kanyang pag-atake, ang araw na natatakpan ng asul na apoy ay bumulusok sa gitnang ulo ng maririnig. Ang 3 ulo na lobo ay agad na nagpakawala ng isang malakas na sigaw at nahulog sa lupa nang mawalan ito ng balanse. Paikot-ikot sa sahig ang lobo na para bang gustong subukang hilahin palabas ang mahabang palaso na nakaipit sa kanyang ulo. Ayos ka lang ba, kuya? Isang nakakaaliw na boses ang nagmula sa malayo. Lumingon si Jackie para tingnan at nakita niya ang isang lalaking nakakostyum ng mga formal na alagad ng Thousand Leaves Pavilion na sumusugod sa kanya mula sa malayo. Tumaas ang kilay ni Jackie at hindi inilagay ang kanyang sandata. Kahit na ang taong ito ay mula sa Thousand Leaves Pavilion, hindi magagarantiya ni Jackie kung ang individual na ito ay may lihim na motibo. Habang papalapit siya, natuklasan ni Jackie na hindi siya nag-iisa, nagkaroon. Sumusunod pa ang 3 tao sa likod niya. Gayunpaman, hindi lahat ng 3 lalaking ito ay mga disipulo ng Thousand Leaves Pavilion. 2 sa kanila ang nakasuot ng costume ng mga formal na alagad ng Modeled Origin Clan. Nagtaas ng kilay si Jackie sa pagtataka at tumanggo sa taong nakatayo sa harapan. Kabanata 2186.
Tumawa si Heath Vai. Hindi mo kailangang matakot. Ang tatlong ulo na lobo na ito ay nasa paunang yugto pa lamang ng likas na antas at siya ay sobrang pipi. Iniisip ng lobo na hindi ito magagapi sa burol na ito. Nakahinga si Jackie nang marinig ang sinabi ng taong ito. Sa simula, pinaghihinalaan niya na ang lobo na may tatlong ulo ay nasa Spring Solidifying Realm. Kung tutuusin, hindi niya ma-assess ang husay sa pakikipaglaban ng kabilang partido kung mas mataas ang husay nila sa pakikipaglaban kumpara sa kanya. Gayunpaman, hindi makatwiran para sa kanya na mabaigo sa pagkilala sa tatlong ulong lobong ito sa pakikipaglaban kung ang lobo ay nasa paunang yugto lamang ng likas na antas. Alam ni Heath kung ano ang iniisip ni Jackie mula sa ekspresyon ng kanyang mukha. Isang ngiti ang lumitaw habang ipinaliwanag niya, ang mga alituntunin ng langit at lupa ng mundong ito ay iba sa labas ng mundo. Hindi mo magagamit ang lumang paraan para malaman ang tungkol sa husay sa pakikipaglaban ng halimaw na hayop, ngunit sa halip, kailangan mong husgahan ito sa pamamagitan ng aura na inilalabas nila. Tumango si Jackie dahil hindi niya lubos na maintindihan ang sinasabi ng lalaki. Sa katunayan, parehong magiliw ang pakikitungo ng mga disipulo ng Thousand Leaves Pavilion sa kanya ngunit ang mga disipulo mula sa Modeled Origin Clan ay tumingin sa kanya sa bahagyang naiibang paraan. May bakas ng panunuya sa kanilang mga mata habang sinusuri siya. Hindi na nagulat si Jackie nang tumingin sa kanya ang mga alagad mula sa Modeled Origin Clan sa ganoong paraan. Pagkatapos ng lahat, ang Dul Sovereign Pavilion at ang Modeled Origin Clan ay may mahabang kasaysayan. Natural lang sa kanila na hindi magkaroon ng magandang saloobin sa kanya nang makita nila ang costume ng Dul Sovereign Pavilion sa kanya. Pagkatapos ng maikling pagpapakilala, nakilala ng lahat ang isa't isa. Sa dalawang disipulo mula sa Thousand Leaves Pavilion, ang kumausap sa kanya ay si Heath Vai habang ang nakatayo sa likuran ay si Byron Reed. Tungkol naman sa mga alagad mula sa Modeled Origin Clan, isa sa kanila ay sina Frank Kwak at Edric Law. Walang pakialam ang dalawang iyon kay Jackie. Hindi tumugon si Jackie sa kanilang saloobin at walang pakialam din sa kanila. Humalaklak si Heath at sinabi habang sumasaludo gamit ang kanyang mga kamay, tinapon tayo dito ng tadhana. Naglalakad-lakad pa rin kami sa mga burol na ito matapos maglakad-lakad ng mahigit kalahating araw. Gayunpaman, nakatanggap ako ng balita mula sa mga matatanda na ang mga bundok na ito ay hindi lamang ang nasa secret place for resources. Mayroon ding tuloy-tuloy na mga bundok at walang katapusang piraso ng kaparangan. Kung walang mga kasama sa paglalakbay sa malaking bahagi ng lupang ito, ang mga panganib na kinakaharap natin sa lihim na lugar ay maaaring maging banta sa buhay. Kaya naman, iminumungkahi ko na maglakbay tayo ng magkasama. Tayo ang pakikitungo sa isa't isa at tutulungan natin ang isa't isa kapag may dumating na panganib, tama ba ako? Nang kumilos sila para patayin ang tatlong ulo na lobo, nahulaan na ni Jackie na nandito sila para makipag-alyansa sa kanya. Kumunat ang noo ni Jackie pero hindi agad nakasagot kay Heath. Nakasanayan na niyang bumiyahe ng mag-isa at malilimitahan siya kapag may kasama siyang iba dahil sa dami ng tinatago niyang sikreto. Gayunpaman, ito ay isang hindi pamilyar at mapanganib na lugar para kay Jackie. Kung magpapatuloy siya sa paglalakbay ng mag-isa, maaaring mapunta siya sa isang mapanganib na sitwasyon na hindi niya kayang lutasin. Kung maglakbay silang lima ng magkasama, mas malaki ang tsansa nilang mabuhay. Mataimtim na tumango si Jackie nang maisip niya ito. Gayunpaman, ang disipulo ng Modeled Origin Clan, si Frank, ay malamig ng humikbi at nagsimulang magsalita bago makapagsalita si Jackie. Binata, ano ang pinag-aalangan mo? Kami ay nasa huling yugto ng likas na antas at kami ay nasa isang dehado para sa pagdadala sa iyo, isang taong nasa intermediate na yugto ng likas na antas. How dare you hesitate? Sa tingin mo ba gagawa kami ng gulo? Sa katunayan, humigit kumulang 3 buntong hininga lang si Jackie at hindi niya inasahan na si Frank ay proactive na hahanapan siya ng mali. Sumulyap si Jackie kay Frank at kita niya ang pagsimangot sa mukha ni Frank habang nakatitig kay Jackie ng masama. Baka sa ekspresyon ng mukha niya kung gaano ka-on-rate si Jackie. Ngumisi si Jackie. Lahat ng tao ay may kanya-kanyang alalahanin at walang anumang bagay sa pagitan natin ang maaaring magpabagsak sa atin. Kabanata 2187. Bahagyang nagdilim ang mukha ni Frank nang marinig ang prangka ni Jackie. Napakawalan diya mong yabang. Sino ang sinabi mong magpapabagsak sa isa? Ang lakas ng loob mo. Bakit hindi mo buksan ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti? Tingnan mo ang galing mo sa pakikipaglaban at ang galing natin sa pakikipaglaban. Ngayon lang kami nagsagawa ng aksyon dahil naisip namin na magkakaroon kami ng isa pang miyembro na nasa huling yugto ng likas na antas. Gayunpaman, napagtanto namin na ikaw ay isang binata pa lamang sa intermediate stage pagkatapos nating maging mas malapit. Jackie arch kanyang noo kapag Frank naging agresibo. Patuloy niyang ginagawang eksena ang galing ni Jackie sa pakikipaglaban para supilan siya.
Ayaw ni Jackie na magkaroon ng alitan sa kanila kung hindi siya ginulo ng 2 taong ito. Gayunpaman, hindi na niya ito nakayanan habang patuloy siyang nagdudulot ng problema ni Frank. Ano ang issue tungkol sa intermediate na yugto at huling yugto ng likas na antas? Sa tingin mo ba ay maaari kang maglakad-lakad at gawin ang anumang gusto mo dahil nasa huling yugto ka na ng likas na antas? Sa totoo lang, walang halaga sa akin ang galing mo sa pakikipaglaban. Kung hindi ka kumbinsido, makipag-duel ka na lang sa akin ngayon din. Si Frank, na nakatayo sa harap ni Jackie, ay ka-level ni Oliver at talagang hindi siya pinansin ni Jackie. Gayunpaman, galit na galit si Frank matapos niyang marinig ang sinabi ni Jackie. Bigla siyang sumugod at tinuro ang mukha ni Jackie. Ang yabang na binata. How dare you challenge me? Sige, ipapakita ko sa iyo ang kahulugan ng pagsupil mula sa mas mataas na kaharian. Hinawakan niya ang kanyang storage ring gamit ang kanyang kanang kamay at may lumabas na espada na may 3 talampakan ng haba sa kanyang kamay. Ang espada ay kulay pula at tila nagliliyab sa walang katapusang apoy. Agad na sumugod si Heath na nakakunot ang noo at hinawakan ang kanang kamay ni Frank. Pag-usapan natin ito ng mabuti at huwag mag-away. Alam mo ba kung anong oras na ngayon? Kung talagang mag-aaway tayo, hindi lang makakasira sa relasyon natin, mahihirapan tayo. Bakit hindi nyo iniisip guys? Tungkol dito, hindi ito ang kanya-kanyang sekta at ang lugar na ito ay puno ng lahat ng uri ng panganib. Wala kaming ideya kung kailan lilito ang mga kalaban o malalakas na halimaw na hayop. Kaya naman, tiyak na hindi tayo makakapagsimula ng away sa isa't isa. Sa sobrang galit ni Frank ay bahagyang nanginginig ang mga kalamnan sa mukha. Hinawakan ni Heath ang kanyang kanang braso ng mahigpit na hindi niya magawang bitawan ang kanyang braso. Kaya lang niyang talikuran ang mga plano niyang makipag-away sa binata na nasa harapan niya. Gayunpaman, mas lalong naging mabangis ang tingin sa kanyang mga mata habang nakatingin kay Jackie. Mukhang sisirain niya si Jackie kapag hindi siya pinigilan ni Heath. Walang magawa si Jackie. Hindi niya alam na maa-provoke siya ng iba kapag wala siyang ginawang masama. Sa totoo lang, wala namang masama sa naging reaksyon ni Jackie. Sinamantala ni Frank ang pagkakataong ito para humanap ng mali sa kanya dahil mas mababa ang husay niya sa pakikipaglaban at isa siyang disipulo ng Dulce Sovereign Pavilion. Napangisi si Jackie nang maisip ito. Tama si Kuya Heath. Ang lugar na ito ay lubhang mapanganib at wala tayong mapapala kung dito tayo lalaban. Gayunpaman, hindi ako natatakot kung nais mong labanan ako ng pilit. Malamig na tumawa si Frank at isang mapanuksong tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata. Inalis niya ang espadang hawak niya at hinugot ang kanang kamay mula sa pagkakahawak ni Heath. Ikinawi niya ang kanyang manggas at mayabang na itinaas ang kanyang baba habang sinabi niya kay Jackie, kailangan mong pasalamatan si Senior Brother Heath sa pagharap para magsalita para sa iyo. Kung hindi, hindi dito magtatapos ang nangyari ngayon. Ayaw ni Jackie na makipagtalo sa isang katulad niya. Kung gusto niyang kumilos, natural na ipapakita sa kanya ni Jackie kung ano ang ibig sabihin ng pagsasagawa ng mga hamon mula sa mas mababang antas. Kabanata 2188. Lumingon si Heath kay Jackie. Bahagya siyang tumawa para mabawasan ang tensyon. Huwag mo siyang pansinin, Kuya Jackie. Siya ay isang mabilis na kausap, ngunit hindi niya sinasaktan. Mukhang hindi masaya si Frank pagkatapos marinig iyon, at gusto pang magsalita ng ilang salita, ngunit pinigilan siya ni Edric na nakatayo sa tabi niya. Kumunat ang noo ni Edric at maingat na umiling kay Frank, na nagpapahiwatig sa kanya na huwag magsimula ng alitan sa ngayon. Huminga ng malalim si Frank, sinusubukang pigilan ang kanyang galit. Iniwas niya ang tingin kay Jackie. Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Jackie. Humarap si Heath ng 2 hakbang at muling sinabi, isa ka na sa amin ngayon na pumayag kang sumama sa amin. Ang kanyang mga salita ay parehong mapagkunwari at highfalutin. Ayaw ipasok ni Jackie ang mga salitang ito sa kanyang puso. Pagkatapos ay itinuro ni Heath ang patay na lobo na may 3 ulo sa lupa at sinabing, dahil lahat tayo ay miyembro ng koponan ngayon, kailangan mong malaman ang ilang mga panuntunan. Nandito ang lahat para kunin ang ilang magagandang bagay. Bagamat dumating kami dito hindi pa katagal, nakatuklas na kami ng ilang masiglang damo at nakapatay ng ilang halimaw na hayop. Lahat ng ito ay magagandang bagay. Mahirap na pantay-pantay na hatiin ang mga kalakal noong 4 kami, kaya gumawa ako ng maliit na panuntunan. Pagdating sa spirited grass at spirited herb, kung sino ang unang nakakita nito ay may claim dito. Pagdating sa halimaw na hayop, ang pinakamahalagang bagay ay mapupunta sa isa na gumawa ng pinakamaraming pag-atake o nagbigay ng nakamamatay na suntok. Kung sa ibang bagay, tatawid tayo sa tulay pagdating dito. Tumango lang si Jackie at walang sinabi. Gayunpaman, sa kanyang puso, sinimulan niyang pag-aralan si Heath.
Lahat ng mga bagay na binanggit niya ay mukhang patas, ngunit ang lahat ng masiglang damo, at mga bagay sa halimaw na hayop ay mga karaniwang bagay lamang sa secret place for resources. Naturally, naroon sila upang makahanap ng hindi pangkaraniwang master treasure. Ayon sa alamat, ang lugar na iyon ay isang pamana na iniwan ng mga sinaunang Panginoon. Baka mahahanap nila ang mana ng mga sinaunang Panginoon. Pagdating sa ganyan, paano ito ipapamahagi? Sigurado si Jackie na hindi magiging pushover si Heath pagdating sa mga hindi pangkaraniwang bagay. Si Jackie ay hindi tanga, hindi siya karapat-dapat na tawaging tao kung hindi niya mahuhuli ang nakatagong kahulugan sa likod ng mga salita ni Heath. Ang sinabi niyang lahat sila ay tatawid sa tulay pagdating sa iba pang mga bagay ay nangangahulugan na siya ay nag-iiwan ng isang paraan para sa kanyang sarili. Nanatiling nakangiti si Heath, parang sariwang hininga ng hangin. Ang lobong ito na may 3 ulo ay pinatay ni Brother Byron. Wala kaming ginawa kaya ang masiglang core at lahat ng iba pang mahahalagang bagay sa lobo ay pagmamay-ari niya. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay hindi na nag-abalang tingnan pa ni Byron kung ano ang nararamdaman ng iba bago naglakad patungo sa bangkay ng lobo na may 3 ulo. Kinuha niya ang isang maikling talon mula sa singsing na imbakan, pinutol ang tiyan ng lobo ng napakahusay, at inilabas ang isang mapusyaw na kulay abo na core. Kumuha siya ng isang piraso ng puting basahan, pinunasan ang dugo dito, at inilagay ang masiglang core ng 3 ulo na lobo sa kanyang storage ring sa harap ng lahat. Walang nagsabi ng isang salita sa buong proseso. Hindi nawala ang magiliw ng ngiti sa mukha ni Heath habang pinagmamasdan niya ang lahat. Napa-archive si Jackie at tahimik na tumingin sa bangkay ng lobo na may 3 ulo. Ang lobo na ito ay namatay sa ilalim ng aking kamay kung ang mga taong ito ay hindi nagpakita ngayon. Sa isiping ito, napatawa siya ng mapait sa sarili. Alam nila na ang lobo na ito ay isang paunang yugto ng likas na antas, na isang bagay na madali kong mapatay, ngunit nagpasya pa rin silang agawin ito mula mismo sa ilalim ng aking ilong. Anong mga tuntunin sa lupa? Iyon ay isang bagay lamang na hinugot nila upang gawin ito upang maangkin nila ang lobo para sa kanilang sarili. Kabanata 2189. Ang paraan ng pagbigkas ni Heath ay parang walang kaina-hinala sa sinabi niya, ngunit hindi kinailangan ng isang rocket scientist na malaman na may mali sa buong kaayusan. Halatang-halata na si Heath lang ang nagmamalasakit sa mga kapatid niyang sekta at hindi sa tinatawag na kapatid, gaya ni Jackie. Hoy, bakit ganyan ang tingin mo sa lobo na may 3 ulo? Ang mga pangunahing tuntunin ba ay hindi ayon sa gusto mo? Don't tell me na sa tingin mo lahat ay nararapat sa iyo. Pagalit na sabi ni Frank nang makitang tumahimik si Jackie. Sumimangot si Jackie, at ibinaling niya ang madilim na mukha kay Frank, na nakakunot ang noo at nakatingin sa kanya ng masama. Napangisi si Jackie, iniisip na baka naisip nila na pushover siya. Magsasalita na sana siya nang biglang pumasok si Heath, nonsense. Bakit mo naman nasabi yan kung wala man lang sinabi si Kuya Jackie? Besides, from the very first impression, I can tell that he's the type that considers the overall situation. Sigurado akong wala siyang masamang hangarin sa amin. Tama ba ako, Kuya Jackie? Isinasaalang-alang ang pangkalahatang sitwasyon. Nangangahulugan ba iyon na ako ay ituring na hindi matuwid kung ang aking opinyon ay iba sa kanilang opinyon? Wow! Ang Heath na ito ay napaka-manipulator, naisip ni Jackie. Then, he chuckled, and said, I'm not really one to take the overall situation into consideration. Ang pangkalahatang sitwasyon ay medyo makatwiran kaya hindi ko iniisip na sumama dito. Gayunpaman, nagtataka ako kung bakit naisip mo na hindi ako nasisiyahan sa mga pangunahing patakaran nang hindi ako nagsalita o nagpakita ng anumang kalungkutan sa aking mukha. Ang huling pangungusap, syempre, ay nakadirekta kay Frank. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at inilabas ang kanyang leeg na parang titi na handang makipaglaban. Akala mo ba hindi ko nakita ang pagmumukha mo ngayon lang? Ano ang kinukuha mo sa akin? Isang tanga. Dapat kang magpasalamat na handa kaming hayaan ang isang likas na bata sa antas ng entablado na tulad mo na sumali sa aming team. Hindi ako makapaniwala pagkatapos ng lahat ng iyon, ang lakas ng loob mong tingnan ang lobo ng ganyan. Tulad ng ano, palalim ng palalim ang mga linya sa noo ni Jackie. Napagdesisyonan niya noon na tuturuan niya ng leksyon si Frank kung hindi niya ako bibigyan ng top. Halata sa mga mata mo na gusto mong angkinan ang 3 ulo na lobo para sa iyong sarili. Talagang gusto kong malaman kung ano ang iniisip ng mga matatanda sa Dul Sovereign Pavilion. Bakit nila hahayaan ang isang intermediate stage ng isang likas na antas ng bata na tulad mo na pumasok kapag ang kota ay limitado sa 20 tao? Hindi kaya bumagsak na ang Dul Sovereign Pavilion kaya kulang sila ng malakas na huling yugto ng mga likas na antas ng mga disipulo, kaya kinailangan nilang gumamit ng isang batang tulad mo upang mapunan ang mga numero.
Humagalpak ng tawa si Frank na walang lihim na pang-aalipusta matapos sabihin ang lahat ng iyon. Ito ang dayami na nakabasag sa likod ng kamelyo. Lumapit si Jackie at inilabas ang mga itim na dagger mula sa mustard seed spirit. Barko. Kumunat ang noo ni Heath at malungkot na tumingin kay Frank. Mabilis siyang lumapit sa kanya at hinaila ang balikat niya, tapos ka na ba wala namang sinabi si Kuya Jackie kaya tumahimik ka na lang ha. At hindi mo dapat husgahan ang iba sa antas ng kanilang paglilinang. Dapat mong malaman na ang mga master ay maaaring hamanin ang mga mas mataas sa kanilang antas. Kabanata 2190. Tinaas ni Frank ang kanyang noo, at walang pakialam na sinabi, ang bawat isa sa atin dito sa Secret Place for Resources ay isang master. Kumunat ang noo ni Heath, at may sasabihin pa sana pero pinigilan ni Edric. Lumingon siya at sinabing, Kuya Frank, pakiusap tumigil ka na dyan. Huwag kalimutan na lahat tayo ay isang koponan at dapat ay nasa likod ng bawat isa. Mahigpit kong iminumungkahi na panoorin mo ang iyong sasabihin mula ngayon o kung hindi. Hindi kita tutulungan sa bagay na gusto mo. Ang huling pangungusap ni Edric ay puno ng mga nakatagong implikasyon. Kinagat ni Frank ang kanyang mga labi, at walang gana niyang ibinaba ang kanyang ulo, at sinabing, okay, brother Edric. Nakahinga ng maluwag si Edric nang makita ang pagsang-ayon ni Frank. Alam kong nagtatanim ka ng napakalalim na sama ng loob sa Dul Sovereign Pavilion ngunit hindi mo ito dapat gawin sa bawat disipulo ng Dul Sovereign Pavilion na makikilala mo. Ang sama ng loob sa pagitan niya at ng Dul Sovereign Pavilion ay nagpapaliwanag kung bakit siya kumikilos ng napakasakit sa akin. Ngunit dapat niyang ilabas ito sa sekta, hindi sa akin o sa iba pang mga alagad. Naisip ni Jackie. Gumawa siya ng mental note sa kanyang sarili upang bayaran si Frank para sa lahat ng mga bagay na sinabi niya sa ibang mga araw. Hindi nagtagal ay tumungo sila sa silangan matapos magsalita si Heath ng ilan pang mga kalokohang bagay. First time nila sa Secret Place for Resources kaya hindi sila pamilyar sa kapaligiran. Ang tanging magagawa nila ay pumili ng direksyon at magpatuloy sa landas na iyon ng may tiyaga. Ang burol ay mas malaki kaysa sa kanilang naisip. Makalipas ang 2 o 3 oras na paglalakad, hindi pa rin nila makita ang gilid. Ang mga gumugulong na burol ay nakaharang sa karamihan ng kanilang paningin. Para lang maging ligtas, nagpasya silang maglakad sa halip na hangin at pagod na pagod sa mahabang paglalakad. Akala ni Jackie ay wala lang, ngunit nagsimulang magreklamo si Frank. Masyadong mahaba ang paglalakad, at mukhang hindi na tayo aabot sa gilid anumang oras sa lalong madaling panahon. Dapat lang tayo sa hangin. Napatingin si Heath sa gilid ni Frank, at sinabing, hindi. Nakalimutan mo na ba ang nangyari noong sinubukan nating sumakay ng hangin? Oo, aminado akong nakakapagod maglakad, pero mas ligtas din sa ganitong paraan. Kinagat ni Frank ang kanyang mga labi bilang hindi pagsang-ayon, at sinabi sa mahinang boses, nahuli kami noon. Kailangan lang nating maging mas mapagbantay sa oras na ito. At saka, hindi naman ganoon karaming panganib ang masasagasaan natin. Malungkot na kumunat ang noo ni Heath nang marinig iyon. Medyo naiinis na siya sa kanyang walang tigil na pagsasalita, ngunit nagawa pa rin niyang pigilan ang kanyang pagkadismaya matapos ipaalala sa kanyang sarili na magkasama silang lahat, at kailangan nilang magtulungan sa harap ng panganib. Napatingin si Edric kay Frank at tinapik ito sa balikat. Nangako ka sa akin na pipigilan mo ang iyong bibig. Ha? Ano yun dyan? Ang sorpresa sa kanyang boses ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Siya ay gumawa ng 2 mabilis na hakbang pasulong, umakyat sa isang kalapit na talampas, at itinuro ang isang distansya. Ano yun? Ito, parang isang higanteng halimaw na halimaw. Umakyat ang lahat sa pinakamataas na punto ng burol, pagtingin sa direksyon ng daliri ni Edric, nakita nila ang isang malaking halimaw na nakahandusay sa lupa sa layo na halos 400 yarda mula sa kanila. Gayunpaman, napakalayo nila upang matukoy kung anong uri ng halimaw na halimaw ito. Tingnan natin. Excited na sabi ni Byron. Kabanata 2191. Patuloy na nakatitig si Heath sa malaking halimaw na hayop. Oo dapat, pero kung titignan ang laki nito, siguradong hindi ito ordinaryong halimaw. Baka delikado kung lapitan natin ito ng padalos-dalos kaya mag-ingat tayong lahat. Tumango ang lahat. Upang matiyak ang kanilang sariling kaligtasan, gumawa sila ng isang plano. Well, hindi talaga isang plano ngunit isang kasunduan lamang para sa mga may pinakamalakas na paglilinang na manguna, at para sa pinakamahina na sumunod sa likuran. Dahan-dahan silang lalapit sa halimaw na hayop upang makatakas sila sa unang senyales ng panganib. Tatakbo sila hanggat maaari habang tinitiyak na magkakasama sila sa isang grupo. Sa 5 tao, 4 sa kanila ang nasa huling yugto ng likas na antas. Si Heath ang pinakamalakas, at hindi banggitin na siya ay mula sa Thousand Leaves Pavilion, kaya siya ang manggenguna.
Pagkatapos, ito ay sina Byron at Edric sa ikalawang hanay, at pagkatapos ay sina Frank at Jackie sa ikatlong hanay. Sa totoo lang, sa ganitong formasayon, hindi mahalaga kung sino ang nasa unahan, basta't nakadikit sila sa isa't isa, kung ano man ang mangyayari, lahat sila ay magderones ng parehong kapalaran. Nakakunot ang kanyang noo at ang dalawang espada sa kanyang mga kamay, unti-unting lumapit si Heath sa higanteng halimaw sa isang tindig na magbibigay daan sa kanya na umatake sa isang patak ng sombrero. Ni minsan ay hindi iniwan ng kanyang mga mata ang halimaw na hayop. Habang papalapit sila sa halimaw, mas malinaw nilang nakikita ang hugis nito. Parang ahas pero hindi ahas. May kaliskis ito sa katawan at isang mata lang ang nasa ulo nito na mahigpit na nakapikit. Ang ikinagulat nila, lalo pa, ay ang halimaw na ito ay may 9 na kuko, na inilatag ng patag sa lupa, na ginagawang tila natutulog ang halimaw na hayop. Naalala ko na ngayon. Nabasa ko na ang halimaw na hayop na ito sa isa sa mga sinaunang aklat noon, biglang sabi ni Edric. Sabay-sabay silang napalingon sa kanya. Hindi niya pinananatiling nakabitin ang mga ito habang patuloy niyang sinasabi, ang halimaw na ito ay isang sawa na may 9 na kuko. Kung paghusgahan mula sa laki nito, dapat itong lumaki hanggang sa pagtanda, ibig sabihin na ito ay dapat na nasa huling yugto ng pagtitibay ng tagsibol. Nang marinig ito, halos sabay silang napatigil sa kanilang kinatatayuan. Nagkatinginan sila na may pag-aalinlangan na nakasulat sa kanilang mga mukha. Ang 9-clawed python ay hindi nila kayang hawakan kahit na sa kanilang pinagsamang kapangyarihan. Agad na nagdilim ang kanilang mga mukha sa pag-iisip na sila ay pinupunasan ng 9 na kuko na sawa. Ang 9-clawed python na ito ay humigit kumulang 200 yarda ang haba at kasing taas ng isang maliit na burol. Ang 5 sa kanila ay tiyak na mamamatay kaagad sa isang tama ng kuko nito sakaling ito ay maguluhan. Sa pag-iisip na iyon, nagsimula silang gumawa ng mga plano para sa pag-urong. Bahagyang umubo si Heath, at sinabing, hindi ganoon kabilis. Hindi mo ba naiisip na may kakaiba sa 9-clawed python na ito? Anong ibig mong sabihin? Hindi mo kami pwedeng iwan na nakabitin ng ganyan. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang, nakasimangot na sabi ni Frank. Kuya Heath, ang tinutukoy mo ba ay ang katotohanang wala tayong maramdamang mapang-ipang aura mula sa 9-clawed python kahit na 40 yarda lang ang layo natin dito? At ang katotohanang hindi pa ito gumagalaw mula nang magtama ang mga mata namin dito. Parang patay na, tanong ni Jackie. Mariing tumango si Heath na may bakas ng paghanga sa kanyang mga mata. Katulad nga ng sinabi ni Kuya Jackie. Ang lahat ng makapangyarihang halimaw na hayop ay maglalabas ng malakas na aura. Kahit nasa pahinga o idlip, ang aura ay dapat nakapansin-pansin. Ang tanging oras na hindi napapansin ang aura ay kapag sinadya nitong itago ito upang manatiling nakatago. Gayunpaman, hindi ito ang kaso dahil pinili nitong maging bukas para makita ng lahat. Ang malakas na aura ay maaari ding tawaging isang kahangahangang puwersa. Ang isang malakas na magsasaka ay magkakaroon ng isang kahangahangang puwersa sa paligid niya, at ang isang mahinang magsasaka ay palaging mawawala ang kanyang presensya kung siya ay nakatayo sa tabi ng malakas na magsasaka. Kabanata 2172. Napakalapit nila sa sawa na may 9 na kuko, humigit kumulang 100 yarda, ngunit hindi pa rin nila naramdaman ang anumang malakas na aura na nagmumula sa 9 na kuko na sawa. Mas lalo silang kinabahan. Kasabay ng katotohanang hindi gumagalaw ang 9 na kuko na sawa, parang hindi man lang ito humihinga, kaya naman sumang-ayon ang lahat sa hula ni Jackie. Naisip ni Heath na ang kaalaman ni Jackie ay hindi pangkaraniwan, kahit na ang kanyang paglilinang ay hindi mataas. Pagbuka pa lang ng bibig niya, alam na ni Jackie ang gusto niyang sabihin. Napakatalino mo, Kuya Jackie. Ganyan talaga ang ibig kong sabihin. Ang 9-clawed python na ito ay hindi pa gumagalaw. Hindi ba't nakakapagtaka kayong lahat? Parang, hindi buhay pero, patay. Tumango si Jackie at tumingin sa 9-clawed python sa harap niya. Hindi gumagalaw sa kinatatayuan ng 9 na kuko na sawa. Wala siyang maramdamang aura, kahit ang paghinga nito. Sumimangot si Jackie at sinabing may katiyakan, palagay ko patay na itong 9 na kuko na sawa. Tumango rin si Brian at sinabing, tama si Kuya Jackie, sa tingin ko rin, pero paano namatay itong sawa na may 9 na kuko? Agad na hindi komportable si Frank nang marinig niya ang mapagbigay na papuri ni Heath at Byron kay Jackie, at ang paraan ng pagtingin nila sa kanya nang may mga mata na puno ng hindi lihim na paghanga. Pagkatapos ng lahat, hindi siya gumawa ng parehong conclusion bilang Jackie, at sa gayon ay ninakawan ng kanyang limelight. Siya scoffed at sinabi, hindi ba kayong lahat ay tumalon sa mga conclusion ng kaunti masyadong mabilis? Hindi yata patay ang 9 na clawed python na ito. Paanong mamamatay ang isang napakalaking halimaw na hayop dito? Bakit hindi ito kinakain ng ibang halimaw na hayop kung patay na talaga? Paano magiging buo ang katawan?
Hindi pinansin ni Jackie ang mga salita ni Frank, hindi man lang siya nilingon. Sa halip, tumingin siya kay Heath at sinabing, bilasan natin ang ating lakad. Kahit anong mangyari, siguradong may mali sa 9-clawed python na ito. Tumango si Heath, hindi rin pinansin ang sinabi ni Frank. Binilisan niya ang lakad at sumugod sa harapan, mabilis na nilapitan ang siyam na kuko na sawa. Namumula sa galit ang mukha ni Frank, at tinapakan niya ng mariin ang kanyang mga paa, hindi alam kung ano ang sasabihin nang makita niyang hindi siya pinapansin ng lahat. Matapos mapabilis, 5 minuto lang ang inabot nila para marating ang siyam na kuko na sawa. Ang mga kaliskis nito ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw, at nakita pa ni Jackie ang putik na nahaluan ng mga kaliskis. Magkalapit silang 5 kaya walang makatakas sa kanilang mga mata tungkol sa sawa na may siyam na kuko. Inikat ni Heath ang higanteng siyam na kuko na sawa at nakarating sa isang tiyak na conclusion. Hindi humihinga kaya dapat patay na. Kung buhay man ito, imposibleng wala itong reaksyon sa presensya namin dito. Tsaka may nabubulok na amoy na lumalabas dito. Sabay-sabay na kumunat ang noo ng iba pagkasabi ni Heath, lumapit si Byron sa pinakamalaking kuko, at tinitigan ito ng matagal. Pagkatapos ay bumantong hininga siya at sinabi, nagtataka ako kung paano namatay ang malaking tao na ito, at bakit hindi kinain ng ibang halimaw na hayop ang bangkay nito. Hindi ba ang makapangyarihang halimaw na hayop ay itinuturing na isang uri ng suplemento para sa iba pang halimaw na hayop? Tumango si Heath, tama ka. Ang nabubulok na amoy ay nagpapatunay na ang 9-clawed python na ito ay matagal ng patay, at talagang kakaiba na ito ay buo pa rin dito. Chapter 2173. Edric chuckled and said, actually, hindi naman talaga kakaiba. Tutal wala naman kami sa labas. Ang mundo sa itong lihim na lugar para sa mga mapagkukunan ay ibang-iba sa labas ng mundo. Baka ang mga halimaw na hayop dito ay ayaw kumain ng mga bangkay ng ibang halimaw na hayop. Tumango si Heath at ang iba, ang paliwanag na ito ay halos hindi maipasa. Hindi pinakinggan ni Jackie ang kanilang usapan, bagkus, tumayo siya ng nakatipto at tiningnan ang siyam na kuko na sawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Itinulak niya ang dulo ng kanyang mga daliri sa lupa, pinaandar ang kanyang tunay na enerhiya, at lumipad sa himpapawid. Mula sa itaas, tumingin siya sa siyam na kuko na sawa. Nasa paligid siya ng 100 yarda sa himpapawid nang makita niya ang mahinang liwanag na kumikislap sa ilalim ng ulo ng siyam na kuko na sawa. Napakahina ng liwanag kaya madaling hindi mapansin. Siguradong mamimiss niya ito kung hindi lang siya nakatingin sa baba mula sa itaas. Napangiti ang mga sulok ng bibig ni Jackie, at tumakbo siya patungo sa kung saan naglalabas ang liwanag. Ang malaking siyam na kuko na sawa ay nakapulupot na parang lamok, at ang ilalim ng ulo ng sawa ay kung saan nagmumula ang liwanag. Malinaw pa rin niyang naalala na minsang sinabi ni Heath na ang masiglang damo at masiglang bulaklak ay mapupunta sa sinumang unang makatuklas nito. Sa makatuwid, hindi na kailangang alertuhan sila dahil siya ang unang nakatuklas ng liwanag. Sa pag-iisip nito, ang sulok ng kanyang bibig ay lalong tumaas habang siya ay sumugod patungo sa liwanag. Gayunpaman, sa sandaling siya ay 5 o 6 na yarda ang layo mula sa ulo ng sawa, siya ay napaatras ng malakas na parang nataman siya ng isang piraso ng transparent na salamin. Nanlaki ang mata niya sa gulat. Malinaw na wala doon, ngunit tila may isang layer ng tempered glass na hindi mababasag. Hindi niya ito kayang lampasan. Ang kaguluhang dulot niya ay nakakuha ng atensyon ng 4. Nagulat silang lahat kay Jackie. Kumunat ang noo ni Heath at nagtanong, Kuya Jackie, anong nangyari? Isang aray ba iyon na ngayon mo lang nasagasaan? Bahagyang kumislap ang mga mata ni Jackie, at walang magawa sa puso niya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang nasagasaan pero alam niyang nabigla ang kanyang plano. Bahagya siyang umubo at itinuro ang direksyon ng ulo ng sawa. May ilaw na naglalabas mula sa ilalim ng ulo ng sawa. I was on my way to check it out nang may nakita akong transparent. Sa sandaling sinabi iyon ni Jackie, lumipad sa ere ang 4 na iba, at tiningnan ang siyam na kuko na sawa. Sa patnubay ni Jackie, natagpuan nila ang target. May fluorescent light na naglalabas mula sa posisyon ng ulo ng sawa, ngunit dahil sa layo at sa gabal ng ulo ng sawa, hindi nila makita kung ano ang nagbibigay ng ilaw. Gayunpaman, bilang matalino, alam nila na tiyak na ito ay isang bagay na mabuti kahit na ito ay hindi masiglang damo o masiglang damo. Sa katunayan, maaari itong maging isang master treasure dahil naglabas ito ng puting liwanag at binabantayan ng siyam na kuko na sawa. Agad na lumiwanag ang mga mata ng lahat, at isang surge ang dumaan sa kanilang mga puso. Matagal na silang naglakbay sa mga burol, pumatay ng ilang halimaw na hayop, at nangolekta ng ilang masiglang damo at masiglang mga bulaklak, ngunit ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Sa isang sulyap, alam nila na ang fluorescent light emitting item ay dapat na pambihira.
Humalaklak si Heath, ibinaling ang kanyang ulo, at tumingin sa iba pang apat na may magiliw na mga mata. I'm guessing the item to be spirited grass. Ang grado ng masiglang damong ito ay dapat na talagang pambihira kung ito ay binabantayan ng isang napakalakas na halimaw na halimaw. Tiyak na makakakuha tayo ng mataas na presyo para dito kapag nakuha na natin ito. Kabanata 2194. Nakita ni Jackie ang kislap ng katakawan sa mga mata ni Heath. Siya ang paulit-ulit na nagsasabi na ang spirited herb at spirited grass ay pag-aari ng sinumang unang nakatuklas nito, ngunit mula sa paraan na hindi niya ito binanggit, malinaw na nakalimutan niya ang tungkol sa ground rule na ito. Hindi tanga si Jackie. Hindi niya hahayaang samantalahin siya ng iba. Kaya lang mahihirapan siyang imbestigahan ang bagay na may transparent na harang sa daan. Tumawa ng mapanukso si Frank at tinignan si Jackie ng masama. Nagtataka nga ako kung bakit bigla kang sumugod dito tapos ngayon wala na sa bag ang pusa. Plano mong kunin ang lahat para sa iyong sarili. Biglang humarap sa kanya si Jackie. Oh my God, nakakainis siya. Bakit patuloy niya akong sinusundo? Sinampal mo ba ang sarili mo sa ulo? Nakalimutan mo na ba ang mga pangunahing patakaran? Na ang masiglang damo at masiglang bulaklak ay pag-aari ng sinumang nakatagpo nito. Tama lang na anihin ko ito dahil ako ang nakahanap nito. Sabi ni Jackie na walang kwenta. Nagdilim ang mukha ni Frank sa kanyang sinabi. Hindi niya inaasahan na kakausapin pa siya ni Jackie. Babalik na sana siya sa kanya nang marinig nilang lahat ang tunog ng mga yabag na nagmumula sa kanilang paligid. Sandaling natigilan silang lima, at mabilis silang bumaba sa ere. Kung tutuusin, masyadong kapansin-pansin ang pagiging nasa ere. Pagkalapag, kumunat ang noo ni Byron. Parang may nakatuklas din ng 9-clawed python. Nakita mo ba kung saan nanggaling ang mga tao? Tanong niya sa nagmamadaling tono. Napailing silang lahat. Lahat sila ay nagmamadaling makaalis sa himpapawid, at sumulyap lamang bago gawin iyon, ngunit wala silang nakita. Pagkalapag, bumuo sila ng grupong kinakabahan at wala man lang nakita. Dapat ay kinuha namin kaagad ang masiglang core pagkatapos makumpirma na ang siyam na clawed na sawa ay hindi banta. Kinakabahang sabi ni Heath, ang kanyang mga salita ay puno ng panghihinayang. Sinisi niya ang kanyang sarili dahil hindi niya iyon naisip kaagad. Ang 9-clawed python ay isang spring solidifying level monster beast, ang masiglang core nito ay tiyak na makakakuha ng mataas na presyo. Senior kuya, patay na talaga, biglang sabi ng isang matinis na boses mula sa malayo. Sabay-sabay silang tumingin sa direksyon, tanging 7 tao ang dumating, at wala pang 50 yarda ang layo mula sa kanila. Bigla silang lumitaw kaya natigilan silang lahat si Heath at ang iba pa. Bakit bigla na lang silang close sa atin? Hindi ko sila nakitang dumating ngayon. Sabi ni Frank na nanginginig ang labi. Nakatayo silang 5 sa harap ng siyam na clawed python kanina. Narinig nila ang mga yabag ngunit walang nakitang tao, kaya naisip nila na ang mga tao ay nagmumula sa gilid o sa likod ng siyam na kuko na sawa. Hindi nila inaasahan na lalabas sila sa harapan nila. Gayunpaman, nang bumuo silang 5 ng isang bilog, wala silang nakitang sino man na nagmumula sa direksyon na iyon. Kung hindi biglang nagsalita ang matalas na boses na iyon, hindi nila malalaman na may tao sa direksyong iyon. Bahagyang nanginig ang mga pupils ni Jackie. Ang mga biglaang pagpapakita nila ay nagbigay sa kanya ng deja vu na pakiramdam, tulad ng pagharap ng magkapatid na Olsen sa harap nila bago sila pumasok sa secret place for resources. Isang segundo ay walang tao, ngunit sa susunod ay bigla silang sumulpot sa harapan niya. May 7 tao sa kabuuan, lahat ay nakasuot ng itim na damit na may mga bungo na nakaberde sa kanilang mga dibdib. Dito pa lang, masasabi nilang ang mga bagong dating ay mula sa Corpse Pavilion. Mas alam ni Jackie ang Corpse Pavilion kaysa sa mga taong nakapaligid sa kanya dahil nakaharap niya ang ilang grupo ng mga disipulo ng Corpse Pavilion sa Mount Beasts. Kabanata 2915. Tama si Master. Talagang may magagandang bagay sa lugar na ito. Malamig na sabi ng lalaking nakatayo sa harapan. Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, ang iba ay nagulat ngunit hindi ito inihayag sa kanilang mga mukha. Gayunpaman, mabilis na ibinaba ni Jackie ang kanyang ulo at nagtago sa likod ni Heath na parang tinusok ng karayom. Ginawa niya ang lahat ng ito ng maingat na, bukod kay Frank, ay hindi niya napansin na ginagawa niya iyon. Ang tanging dahilan kung bakit siya nakita ni Frank ay dahil nakatayo siya sa likod ni Jackie sa lahat ng oras na ito. Ngumisi si Frank at binigyan ng masamang tingin si Jackie. Well, parang may nawala ng lahat ng kanyang nabunot. Bakit ka nagtatago sa likod ni Kuya Heath? Don't tell me natatakot ka sa Corpse Pavilion. Mga alagad. Kumaibot ang sulok ng labi ni Jackie. Hindi siya mapakali kay Frank noon, priority niya ang siguraduhing hindi nakatago ang kanyang mukha dahil ang taong tinawag na senior brother, ay ang lalaking nakamaskara na nakita niya sa Mount Beasts.
Ang lalaking nakamaskara ay nakasuot pa rin ng maskara sa kanyang mukha, na eksaktong kapareho ng nakita niya noong araw na iyon, kahit ang boses niya ay pareho, kaya dapat ito ay parehong tao. Ang talagang ikinagulat ni Jackie ay kung paano nakapasok ang lalaking nakamaskara sa secret place of resources gayong malinaw na nasa spring solidifying level na siya. Ito ay labag sa panuntunan para sa mga lampas sa huling yugto ng likas na antas na makapasok. Marahan siyang bumantong hininga, pansamantalang itinapon sa kanyang isipan ang nakakagambalang mga kaisipang ito, at mabilis na naglabas ng mukhang karaniwang maskara mula sa mustard seed spirit shape. Pagkatapos, dali-dali niyang itinakip sa mukha niya. Si Frank, na kanina pa nagmamasid kay Jackie, ay napakunot ng noo. Walang pakialam si Heath at ang iba pa sa away nilang dalawa. Nakatayo silang tatlo sa unahan at same time na pinagmamasdan ang 7 disipulo ng Corpse Pavilion na nasa tapat nila. Magiging 5 laban sa 7 kung ang isang laban ay hindi maiiwasan, at lahat ng 7 sa kanilang mga kalaban ay nasa huling yugto ng likas na antas. Para sa kanilang 5, ang isa sa kanila ay isang intermediate stage lamang ng likas na antas, kaya tiyak na hindi sila magiging katugma para sa kanila. Ang mga disipulo ng Corpse Pavilion ay maaaring magsalita ng walang pakialam sa mundo dahil alam nilang may bentahe sila sa bilang at lakas sa kanilang panig, kaya hindi na kailangang matakot kay Heath at sa iba pa. Ang sulok ng mga labi ni Heath ay kumaibot, masama ang kutob niya dito. Ang lalaking nakamaskara ay humakbang pasulong at malamig na tumingin kay Heath. Hindi niya napansin si Jackie. Mawala o mamatay. Dinuraan ng lalaking nakamaskara, ang mga salitang bumubulusok kay Heath at sa iba pa, na sabay na napabuntong hininga. Ang mga ekspresyon ng kanilang mga mukha ay parang namatay ang kanilang mga ama. Masyadong mayabang itong lalaking nakamaskara. Hindi niya sila binigyan ng kahit anong mukha. Ito ay maaaring mawala o mamatay. Bagamat mukhang maamo at madaldal si Heath, medyo mayabang din siya. Hinding-hindi niya tatanggapin ang ganitong uri ng kahihiyan habang nakahiga. Kinuyam niya ng mahigpit ang kanyang kanang kamay at sinabing, wala akong anumang salungatan sa iyo at gayon pa man ay binabaliwala mo ang lahat ng mga etiketa. Sa anumang kaso, ang Corpse Pavilion ay isang 4th grade clan association. Putol ng lalaking nakamaskara bago natapos ni Heath ang kanyang pangungusap, stop spouting your bullshit nonsense to me. Kabanata 2196. Kayong mga mapagkunwari ay nagsasalita lamang tungkol sa kagandahang asal at kahihiyan. Huwag mong sabihing sinusubukan mo lang iligtas ang iyong mukha sa pamamagitan ng hindi pagkaligaw. Malinaw na gusto mong makipag-away sa amin upang makakuha ng isang piraso ng pie. Nang matapos magsalita ang lalaking nakamaskara, humagalpak ng tawa ang lalaking balbas na nakatayo sa tabi niya. Bawat isa sa inyo na duwag, ay isang ipokrito. Halatang ayaw mong isuko ang kayamanan at gusto mo lang humanap ng matuwid na dahilan para bigyang katwiran ang iyong sarili. Hindi kami ipokrito tulad mo, at naglakas loob kang ipaglaban kami para sa kayamanan. Siguro dapat tingnan mong mabuti ang sarili mo sa salamin bago iyon. Nagdilim ang mukha ni Heath. Sa lahat ng mga taon niyang buhay, wala pang nagpahiya sa kanya ng ganito. Galit niyang itinuro ang balbas na lalaki at sumigaw, hindi kami ipokrito. Ikaw ang halatang nagkamali dito tapos inaakusahan mo kaming mga ipokrito. Pinulot ni Jackie ang sulok ng kanyang bibig na walang magawa. Nakikita na niya sa tono ni Heath na sa totoo lang ay natatakot siya at pinipilit ang sarili na magsalita pabalik upang iligtas ang sariling mukha. Humagalpak sa tawa ang balbas na lalaki at ibinaba ang kanyang palakol na nakabukas sa langit upang ituro ang mukha ni Heath. Kayong mga mapagkunwari ay mahilig maglaro, at kami, ang Corpse Pavilion, ay laging napupuot sa inyo, mga mapagkunwari. Magmadali at mawala kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo. Nawala agad sa mata ko. Kung hindi, pira-piraso ka namin at ipapakain sa mga aso. Ang mga salitang ito ay hindi magalang. Wala itong pinagkaiba sa pag-alitan at pagturo ng aso. Bahagyang nanginag ang mga kamay ni Heath, at sari-saring kulay ang bumungad sa kanyang mukha na parang mga paputok. Yung iba'y kahawig sa kanya habang si Jackie naman ay napakalmado mula simula hanggang dulo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa lalaking nakamaskara at natuklasan niya na ang paglilinang ng lalaking nakamaskara ay nasa huling yugto ng likas na antas. Sa madaling salita, bumaba siya ng isang antas kumpara sa dati. Pagkatapos, malinaw niyang nakita na ang taong nakamaskara na ito ay nasa antas ng Spring Solidifying, at dahil doon ay wala silang ibang pagpipilian kundi ang tumakas, at tumalon pa mula sa sirang pusong bangin sa desperasyon. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang lalaking nakamaskara ay nasa huling yugto ng likas na antas. Iginala ni Jackie ang kanyang mga mata at napaisip, kaya itinumba ng lalaking nakamaskara ang kanyang cultivation para makapasok sa secret place of resources. Ngunit kung ito ang kaso, ang sakripisyo ay medyo masyadong malaki. O baka may ilang uri ng tableta na maaaring pansamantalang sugpuin ang cultivation base.
Kahit na ano, ang lalaking nakamaskara na ito ay tiyak na dumaan sa dagdag na paakit para makapasok sa secret place of resources. Mas mabuting iwasan ang all-out conflict sa kanila. Bagamat ang lalaking nakamaskara na ito ay bumagsak ng isang antas, siya ay minsan sa antas ng spring solidifying. Tiyak na ang mga kasanayan at diskarte sa martial art na kanyang ginawa ay hindi kaya ng apat na iba pa. Sumimangot si Jackie, iniisip kung paano niya sasabihin sa kanila ang nalalaman niya at dalhin sila sa kaligtasan. Masyadong biglaan kung aalis siya mag-isa. Worst, baka isipin nila na gusto niya ng spot sa limelight. Naitim ang mukha ni Byron sa galit. Nalampasan mo ang linya. Ngumisi ang lalaking nakamaskara at umabant ng isa o dalawang hakbang. Nalampasan ang linya. Hindi mo ba alam na ito ay isang mundo kung saan kinakain ng malalakas ang mahihina? Ang mga mahihinang tulad mo ay nararapat sa lahat ng pang-aapi na makukuha mo. Lalo silang napahiya nito. Malapit nang sumabog ang mukha ni Heath sa galit. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Kung hindi dahil sa maliit na dahilan ay umalis siya, inilabas niya ang kanyang sandata at nakipag-away ng todo sa 7 disipulo ng Corpse Pavilion. Biglang lumipad sa ere ang lalaking nakamaskara. Pagtingin niya mula sa himpapawid, mabilis niyang natagpuan ang bagay na natuklasan nila noon na pinaghihinalaang isang mahalagang halamang gamot. Kabanata 2177. Bahagyang napigilan ang kahangahangang aura ng lalaking nakamaskara matapos itong muling bumagsak sa lupa. Kailangan ko pa bang sabihin ulit? Maaaring mawala o mamatay. Wala sa inyong 5 ang mabubuhay kung mananatili pa kayo. Nang matapos siyang magsalita, humakbang pa siya ng 10 hakbang pasulong, at ang kahangahangang aura ay lumabas sa kanyang katawan. Ramdam na ramdam pa rin nila ang aura kahit na 12-dosenang yarda ang layo nila sa kanya. Hindi sinasadyang umatras ng kalahating hakbang si Heath, ngunit pagkatapos ay pinilit niyang bawiin ang kalahating hakbang na iyon na para bang ayaw niyang bigyan ng mataas na kamay ang lalaking nakamaskara. Mahigpit na kumunot ang mga kilay ni Edric, at inilibot niya ang kanyang mga mata sa mga disipulo ng Corpse Pavilion. Pagkatapos, tumingin siya sa mga miyembro ng kanyang grupo at sa wakas ay sinabing, Kuya Heath, huwag kang pabigla-bigla. Alam na alam mo na walang sino man sa mga tao sa Corpse Pavilion ang madaling pakitunguhan. Wala silang pakialam sa etiketa at moralidad. Sa hitsura nito, determinado silang makuha ang kanilang mga kamay sa masiglang damo at siyam na Claude Python Spirited Core. Huwag na natin silang awayin at umalis na lang. Lalong nakakatakot tingnan ang mukha ni Heath nang marinig iyon. Lumingon si Frank at sumigaw na parang pusa na natapakan lang ang buntot, sabi ko, Edric, bakit ka duwag? Maaaring wala tayong bentahe sa mga numero ngunit hindi ibig sabihin na wala tayong pagkakataong manalo. Sa anumang kaso, ang aming mga ranggo sa asosasyon ng clan ay medyo mataas din. Kahit na ang Corpse Pavilion ay isa ring 4th grade clan association, may gap pa rin sa kapangyarihan sa pagitan ng mga disipulo. Sino ang nakakaalam, ang mga taong ito ay maaaring ang pinakamahina sa ika-4 na baitang clan association. Matapos tanungin ay sumeryoso ang ekspresyon ni Edric na baka tumulo ang tubig mula rito. Jackie arch kanyang noo, nai-imagine niya kung gaano katindi ang gustong magmura ni Edric. Halatang narinig ng lalaking nakamaskara at ng iba si Frank dahil hindi man lang siya nag-abalang babaan ang volume niya. Ngumisi ang lalaking nakamaskara at walang sinabi, ngunit ang dalawang alagad na nasa gilid niya ay hindi kalmado gaya niya. Sa paghusga sa kanilang paninindigan, sila ang dapat na dalawang pinakatapat at makapangyarihang junior na kapatid ng lalaking nakamaskara. Ang isa sa kanila ay ang lalaking balbas na kakasalita lang, at ang isa naman ay hindi pa nagsasalita mula sa simula hanggang sa wakas. Nakilala siya ni Jackie kahit wala siyang sinabi. Ang kanyang mga tampok sa mukha, para sa karamihan, ay katamtaman ang hitsura. Ang kanyang mga mata ay kasing liit ng munggo. Kung mag-isa ang mga mata, mapapatawad na isipin na sila ay kabilang sa isang mailap na daga sa tabing daan. Biglang bumukas ang bibig ng lalaking maliit ang mata na kanina patahimik matapos marinig ang sinabi ni Frank. Marami akong nakilala na mahilig magyabang sa mga taon ng buhay ko pero ikaw, kaibigan, kunin mo ang cake. Sa paghusga sa kung ano ang iyong suot, dapat kang maging isang disipulo ng Modeled Origin Clan ng 3 Baitang Clan Association. Nagtataka nga ako kung saan nagkaroon ng lakas ng loob ang isang 3rd grade clan association para magsalita ng ganoong kalaking salita sa harap ng isang 4th grade clan association. Totoo sa kanyang personalidad, hindi umatras si Frank sa halip ay sinabi niya, it's none of your business kung saan ako kumukuha ng lakas ng loob. Ano ang silbi ng nagmula sa ika-4 na Baitang Clan Association kung ang mga tao mula doon ay kumilos ng napakaduwag? I bet nagawa mo na lahat ng kasalanan sa ilalim ng langit. Kung kami ay ipokrito, mas masahol ka sa amin. Kabanata 2178. Ang mukha ng 7 Corpse Pavilion na disipulo ay kasing itim ng karbon.
Walang imik na tinitigan ni Jackie si Frank at inisip kung may nakalugay na tornilyo sa kanyang ulo. Parang handa siyang manakit ng sino man basta maipakita niya ang kanyang katapangan. Agad na ipinatong ni Edric ang kamay sa balikat ni Frank at bumulong, nabaliw ka na ba? 7 sila at tignan mo ang suot nila. Lahat sila ay galing sa Corpse Pavilion. Habang nasa aming site, kaming 5 ay mula sa iba't ibang mga asosasyon ng clan, at hindi banggitin si Jackie ay isang intermediate na yugto lamang ng likas na antas. Huwag mong isiping makakaahon tayo dito ng buhay kung desidido silang patayin tayo. Pwede bang huwag kang maging duwag? Paano mo makukuha ang respeto ng sino mang tulad nito? Hindi mo ba narinig kung paano nila tayo pinahiya ngayon? Hahayaan mo na lang ba silang makatakas? Natatakot ka sa kanila, ngunit hindi ako, dahil alam kong malakas ako. Bagamat makapangyarihan ang mga disipulo ng mga asosasyon ng clan sa ika-4 na baitang, kaming mga disipulo ng Modeled Clan Origins ay hindi rin masama, walang pakialam na sabi ni Frank. Lahat maliban kay Frank ay naging berde matapos marinig iyon habang si Jackie ay halos humagalpak sa tawa. Wow! Siguradong confident siya. I wonder kung saan niya nakuha yun. Naisip ni Jackie. Sinimanggutan ng lalaking nakamaskara si Frank. Mukhang gusto mo na talagang mamatay. Ang temperatura sa lugar na iyon ay biglang bumagsak sa isang nagyayelong punto, at walang sino man ang nagsabi ng kahit ano para sa isang sandali. Kasing itim ng uling ang mukha ni Heath, at bahagyang nanginginig pa ang mga kamay. Ang 9-clawed python ay malamang na nakalusot sa divine solidifying level at ang isang masiglang core ng isang halimaw na hayop sa antas na iyon ay tiyak na maaaring ipagpalit sa maraming kayamanan. Kaya niyang ipagpalit ang lahat ng kayamanan na iyon para sa mga table tasks at kasanayan sa martial art. Dagdag pa rito, pinaghihinalaan niyang mayroong mahalagang masiglang damo sa ilalim ng ulo ng sawa na may 9 na kuko. Ayaw niyang bitawan ang lahat ng ito, ngunit kung hindi, tiyak na mahuhulog silang 5 sa kamay ng lalaking nakamaskara. Sa katunayan, alam din niya sa kanyang puso na bagamat pansamantalang bumuo ng alyansa silang 5, hindi ibig sabihin na susundin nila ang slogan na Fall for One, and One for All. Walang paraan upang sila ay manalo laban sa nagkakaisang mga disipulo ng Corpse Pavilion, hindi pa banggitin ang malupit na lalaking nakamaskara. Matapos isipin ang lahat ng iyon, dahan-dahan siyang bumantong hininga. Pagkatapos, tumingin siya ng patagilid kay Frank, na nagngangalit pa rin sa galit, na para bang ngayon lang niya naranasan ang pinakamatinding kahihiyan sa buhay niya. Nadama ni Heath na kung sila ay magdadalawang isip pa, sila ay magkakaroon ng panganib na magsalita si Frank ng isang bagay na mas nakakasakit. Sa oras na iyon, huli na para makatakas sila. Nagdesisyon si Heath, lumingon siya at sinabi sa mga taong nasa likod niya, "Tara na, hindi tayo kalaban sa kanila." Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, biglang nanlamig ang galit na mukha ni Frank. Nanlaki ang mga mata niya at hindi makapaniwalang tinitigan si Heath na para bang nagtatanong kung bakit kailangan nilang tumakas. "Kuya Heath, takot ka ba talaga sa kanila? Kahit hindi tayo kapareha sa kanila, hindi natin hahayaan na insultuhan kanila ng ganyan. Pakinggan ang sinabi nila kanina. Ano na lang ang sasabihin ng iba tungkol sa atin kung tumakas tayo habang nakatali ang mga buntot sa pagitan ng ating mga binti?" Ang daming sinabi ni Frank, lalo siyang nabalisa. Pakiramdam niya ay natapakan ang kanyang ego sa lupa, at namumula ang mukha. Nang makita ito ni Jackie ay napaikot ang kanyang mga mata. Kabanata 2199. Namula ang mukha ni Heath. So paano kung kumalat, maihahalin tulad ba ito sa ating kaligtasan? Hindi kami tumatakas gamit ang aming mga buntot sa pagitan ng aming mga binti, ngunit alam kung kailan hihilahin ang plug. Kaming 5 ay walang laban sa kanilang 7, kaya bakit namin itataya ang aming mga buhay ng ganoon? Naramdaman ni Frank na na-misinterpret ni Heath ang kanyang intensyon, at tumalon-talon sa pagkabigo. Hindi ko akalain na magiging ganito kaduwag. Siyempre, alam ko naman na hindi tayo kalaban para sa kanila pero hindi naman sa hindi natin kayang patumbahin ang ilan sa kanila. Bakit natin hahayaan na ipahiya nila tayo ng ganito? I'm all for living but we should live in a way na maipagmamalaki natin. Naging nakakatakot tingnan ang ekspresyon ni Heath matapos ma-lecture ni Frank. Hindi niya inaasahan na lalabas sa bibig ni Frank ang mga salitang iyon. Ano ang ibig niyang sabihin sa pag-alis sa paraang maipagmamalaki natin? Sinasabi ba niya na dapat tayong lumayo pagkatapos silang pag-alitan? Humalaklak si Jackie. Intensyon niyang huwag magsalita ng anuman, ngunit labis niyang minamaliit ang katangahan ni Frank at wala siyang pagpipilian kundi basagin ang kanyang katahimikan. Kapatid na Frank, ano ang ibig sabihin ng umalis sa paraang maipagmamalaki natin? Ang ibig mo bang sabihin ay hayaan natin ang kabilang partido na patayin tayo pagkatapos mong galitin sila? Hindi kailanman nagustuhan ni Frank si Jackie. Sa kanyang mga sinabi, ang kanyang mukha ay namula sa galit habang ang kanyang mga mata ay namumula.
Umikot siya at tinitigan si Jackie ng mariin. Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Gusto man nila tayong labanan, kailangan nilang timbangin ang kanilang mga pagkatalo. Oo, maaaring mayroong 7. Sila at kaming 5 lang pero parang hindi namin kayang matamba ang ilan sa mga ngipin nila. Sa tingin mo ba lahat ay pareho sa iyo? Na hindi nila timbangin ang mga kalamangan at kahinaan. Dahil doon hindi pa rin sila kumikilos laban sa amin. At iyon ang dahilan kung bakit tiwala akong magiging maayos tayo. Nang marinig iyon, walang imak ang lahat. Ang gulo talaga ng utak mo. Sino sa tingin mo ang mga taong nakatayo sa tapat namin? Sa palagay mo ba ang mga disipulo ng Corpse Pavilion ay mabait na mga tao na hindi gagawa ng anuman dahil lamang sa ilang mga hanggal na kalamangan at kahinaan? Mahinang sabi ni Jackie. Dahil dito, galit na galit si Frank kaya tinuro niya si Jackie, at sumigaw, ginagawa mo lang ito para galitin ako, hindi ba? Sa tingin mo ba may oras tayo para makinig sa away nyo dito? Sa huling pagkakataon sasabihin ko, mawala man o mamatay. Malungkot na sabi ng lalaking nakamaskara bago nakasagot si Jackie kay Frank. Tinitigan silang 5 ng nakamaskara habang ang balbas ay nakayuko habang tumatawa. Tama na ang lalaking nakamaskara sa likod mo. Ang gulo mo talaga sa utak. Sa tingin mo ba hindi kami kikilo sa iyo dahil lang sa takot na mabunot ang mga ngipin namin? Sino ka sa tingin mo? Maaaring isa ka sa isang 3rd grade clan association, ngunit sa aming paningin, hindi ka man lang isang piraso ng Shea Asterisk T. Sabi ng lalaking balbas. Ang mga salitang iyon ay parang isang torpedo na sumasabog sa pagpapahalaga sa sarili ni Frank. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay, at mabilis niyang ibinaling ang tingin sa lalaking nakamaskara at sa iba pa. Kumunot ang noo ni Heath, alam na alam sa kanyang puso na may sasabihin si Frank na magtutulak sa kanila sa gilid ng walang pagbabalik. Kabanata 2200. Ang kapaligiran ay napaka-tense na ang isang todong labanan ay malapit ng sumiklab. Higit pa sa nais ni Heath na makaalis dito sa isang piraso, malaking kawalan sa kanilang panig kung talagang Samira ang labanan. Palabas. Sa pag-iisip na ito, mabilis niyang inabot ang kanyang kamay at hinawakan ang braso ni Frank, para pigilan siyang magsalita ng anuman, upang dali-dali silang umalis sa lugar. Gayunpaman, tila hindi siya napansin ni Frank habang sinisigawan niya ang Corpse Pavilion Disciples, huwag kang manggahas na tingnan ang isang 3rd grade clan association. Kahit na ang isang disipulo mula sa isang 3rd grade clan association ay maaaring gumanap ng isang mas malaking papel kaysa sa maaari mong isipin. Maghintay ka lang. Pagkatapos kong umalis, sisiguraduhin kong ipakalat ang balita ng isang kayamanan dito upang ang lahat ng mga powerhouse ay dumating na nag-aagawan para dito. Hindi napigilan ni Heath at ng iba pa ang manginig sa kanilang mga puso sa sandaling lumabas ang mga salita sa bibig ni Frank, habang ang mga mata ng lalaking nakamaskara ay nagdilim sa isang segundo. Ang sinabi ni Frank ay nagpaalala sa kanya na may pagkakataon na ipakalat nila ang balita tungkol sa kayamanan pagkatapos nilang umalis, at maaaring may ibang tao na maglakas loob na makipaglaban sa mga master treasure na kasama nila. Sa madaling salita, ang pagpapalam sa kanila ay kasing ganda ng panliligaw sa panganib. Ang mukha ni Heath ay walang pinagkaiba sa isang itim na palayok. Itinuro niya ang isang nanginginig na daliri sa kanya at sinabing, Are you crazy? Gusto mo na ba talagang mamatay? Ang ginawa ni Frank ay walang alinlangan na hinatulan silang 5 ng kamatayan. Kung si Heath ang lalaking nakamaskara, hinding-hindi niya hahayaang umalis silang 5. Parehong sina Edric at Byron ang mga ekspresyon na parang namatayan ng sarili nilang ina. Mas gusto ni Byron na sampelan si Frank doon at pagkatapos. Nakatagpo siya ng mga hanggal na tao, ngunit hindi kailanman isang taong kasing tanga ni Frank. Bastos ka. Ilabas mo na lang ang sarili mong leeg kung gusto mo nang mamatay. Bakit kailangan mo kaming hilahin pababa kasama mo? Sigaw ni Byron kay Frank. Pakiramdam ni Frank ay naagrabyado ang lahat ng kanilang mga pasaway dahil hindi pa rin niya akalain na may nagawa siyang mali. Inis na inilibot ni Edric ang kanyang mga mata na para bang ayaw niyang maniwala na sila ni Frank ay nagmula sa iisang clan association. Medyo kinakabahan din si Jackie. Akala niya noong una ay matinong tao si Heath kahit medyo matako siya. Ganoon pa man, tiyak na napagtanto niya na wala silang tsansa na manalo, kaya walang kabuluhan ang manatili. Sa kasong ito, mas mabuti kung aalis silang lahat. Ang minaliit nilang lahat ay kung gaano kawalang utak si Frank. Ngumisi si Frank at walang pakialam na sinabi, may gulugod ako, hindi katulad ninyo. Sino ang gustong maging walang gulugod gaya ninyong lahat? Huminga ng malalim si Jackie at tinanong siya ng isang tanong na kanina pa niya itinatago sa kanyang puso, talagang gusto kong malaman kung paano ka nabubuhay ngayon. Dapat ay pinalo ka hanggang sa mamatay sa katangahang utak mo.
Dumilim ang mukha ni Frank, babarilan na sana niya ang verbal attack ni Jackie, ngunit sa pagkakataong iyon, biglang ibinaba ng lalaking nakamaskara ang kamay patungo sa direksyon nila. Ang 6 na disipulo ng Corpse Pavilion na nakatayo sa likuran niya ay nagmamadaling lumabas, pamwesto sa kalahating bilog, at lumapit sa kanilang 5 sa napakabilis na bilis. Sa orihinal, ang distansya sa pagitan ng dalawang grupo ay 100 yarda lamang, ngunit sa isang kisap mata, ang mga disipulo ng Corpse Pavilion ay napalibutan na silang 5, na humaharang sa lahat ng kanilang mga landas sa pagtakas. Huminga ng malalim si Heath, wala sa mood makipag-away kay Frank. Mabilis na inayos ng 5 ang kanilang mga posisyon upang magkabalikan ang isa't isa habang kaharap ang 6 na disipulo ng Corpse Pavilion. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.